Philippine Standard Time, 30 minutes past 10 o'clock in the morning. Good morning friends, good morning Philippines. Welcome back sa ating YouTube channels. At ito po yung ating barangay road mga kapamlat. At yan naman sa taas yung ating electricity. Yan, may electricity hanggang doon po sa property. Ito po yung ating supply ng tubig dito mga kapamlat. Yan. You are watching Realty Philippines TV. Please don't forget to subscribe. Yan po yung kalsada. Ito po yung start ng lupa mga kaparmlat. At ang pinakahuling pusti ay mula dito sa aking pinapatungan ay nasa 100 meters lamang. Ganun po kaganda mga kaparmlat. Ito po yung kalsada dati. Okay? Pag ating bubuldusin ulit mga kaparmlat ay makakarating na dito yung ating sasakyan. Kahit hindi po 4x4, basta tag-init lang siya. At lilinisin po yung bawat gilid po nitong kalsada mga kaparmlat. Bibilangin ko po yung mga bukal dito. Ito po yung naunang bukal dito mga kapamlat. Maraming bukal ito. Nasa mga mahigit 5 na bukal. Sabi po ng caretaker nitong property. Okay, ganun po yung kagandahan. Abundant pagdating po sa tubig mga kapamlat. At nasa 1,000 mahigit yung mga niyog po dito. Ito po yung mga niyog dito mga kapamlat. Mayroon pong mga maliliit at saka malalaki. Yan, pag yung halimbawa po namatay na po yung mga nauna, may kasunod na po. Ganun po yung kagandahan mga kapamlat pag hindi po sabay-sabay tinatanim. Okay? Habang tumatagal yung panahon mga kapamlat ay may kasunod pa. Yan yung mga mababa pa lang dito mga kapamlat. Tingnan po nyo. Napakaraming niyog at iba't ibang mga pananim yung nakatanim dito gaya po ng langka, rambutan at saka po lagyan natin ng durian. Yan, walang durian po sa lugar na ito mga kapamlat. Pwede po yung durian dahil sakana naman po sa tubig. Ngayon po mga kapamlat, yung price po nito ay 3.5 million lamang. Yan, slightly negotiable. Okay? Ngayon po ang total lot area po nito ay nasa 14 hectares. Yan po pala yung isang mangga. Yan po. Maraming mga pananim pa pala banda sa unahan. At ayon po sa caretaker nitong property mga kapamlat ay nasa 1,000 po bagong tanim na mga kalamansi. Doon po sa unahan pa. Mamaya po ay videohan natin kung makakarating pa tayo doon sa unahan nitong property. Malawak kasi ito, 14 hectares mga kapamlat. At yung lupa po ay combination po ng flat at saka po slope. Yan, hindi po siya hili mga kapamlat. Ganoon po kaganda. Ito pala yung kanilang maliit na fish pond dito dahil yung tubig po ay malakas mga kaparmlat. Yan, pangalawang bukal po ito. Kanina po ay binidyohan natin yung isa kanina. Ngayon po para hindi po mabigat sa bulsa mga kaparmlat, ang gagawin nyo dito ay grupo kayo na bibili. Okay, tig 250k lamang kayo nito. Bibidyohan natin ulit yung tubig mga kaparmlat yan. No? Yung tubig po ay unlimited mga kababayan. Yan, 250k lamang kung 14 kayong magkakaibigan na masaya po pag kayo'y grupo na naririto sa lugar na ito. Tahimik po mga kapamlat. Yan o, tingnan nyo malakas po yung tubig dito. Ito po yung part na medyo flat mga kapamlat. At kuhanan ko lang po ng video yung taas po. Ito po yung taas. May mataas po na niyog na pwede ho natin ikat yan para sa ating magiging bahay. Ito po yung kanilang ng kupra. Yan, dito po yung kupra po nilalagay para po matuyo. Yan, bago po dalhin sa market. Yan po yung mga niyog. Ito yung produkto nila kasalukuyan mga kapamlat. Yan o, tingnan po nyo mga kapamlat. Bawing-bawi kayo sa mga kahoy dito at saka po sa niyog. Productive na po. Mula doon sa umpisa kanina hanggang dito po ay may kalsada. Kasi po ito ay dating logging road. Wala na kayong iintindihin sa paggawa ng inyong kalsada kung madadaanan ulit ito ng bulldozer. Mula doon sa umpisa kanina mga kapamlat. Malapit lang po tayo. Naglakad tayo ng mga 10 minutes lamang dahil iniwan natin yung ating sasakyan doon. Ngayon ay kukuha tayo ng buko para po makainom muna tayo. Medyo mahirap po magsalita mga kapamlat. Yan po yung buko dito. Sinusungkit po ng ating kasama. Yan mga kapamlat, yung katabi po natin yung bundok na yan. Ito po yung mga kasama pa, yung niyog na marami na yan mga kapamlat. Yan, sa mga interesado pala ay mag-text lamang dyan sa mga cellphone numbers na naka-flash sa ating screen.
Ito po yung kinuhanan nila ng Cupra mga kaparmlat. Binidyohan ko lang para po patunay na talagang productive yung property ito. Katatapos lang nila mag-harvest. At dual purpose po yan. Pwede ho natin i-crush po yan. Gamitin po gawing fertilizer. Kasi po yan po ay nakakatulong para po ma-retain yung moisture ng lupa mga kaparmlat. Okay? Lalo na po pag tag-init. Pero sa lugar na ito dahil sagana po sa tubig ay walang problema kahit ilang mga pananim pa yung inyong itatanim dito ay kaya po supplyan ng tubig dahil bawat sapa po ay may kanya-kanyang bukal dito sa property ito. Okay? Ito pa po isang part na maraming niyog din mga kaparmlat yan. Sinisikap namin na ikutin para po habang kayo nasa inyong bahay, sa inyong mga living room, at least po ay nakita na po nyo yung halos bawat kanto nito mga kaparmlat. Ito po yung tanim nilang kalamansi, yan po. Maliit pa lang siya mga kababayan. Yan po ay nasa mga 1 year pa lang siguro. Hanggang doon po yan sa taas. Hindi lang po natin makikita dahil po maliit pa lang. And then maraming mga damo. Yan. Ito pa po yung isa. Okay? Yan. Nasa 1,000 na kalamansi daw ito. Ayon po sa caretaker nitong property. Ayan. Ang lupa po ay hindi po bangin mga kaparmlat. Productive na po balang araw dahil 1,000 na kalamansi ay malaking produkto na po ito. At dito sa aking pinapatungan, kalsada ulit ito mga kaparmlat. Ito ay kalsada mula doon sa umpisa pa lang kanina hanggang tuhog po yung kalsada sa ating property. Ito pa po yung isa. Okay? Maraming kalamansi mga kaparmlat at very productive dahil may niyog na. Saan pa kayo? At kung kayo ay 14 na magkakaibigan ay nasa 250,000 lamang yung inyong gagastusin or yung inyong bibitawang pera mga kaparmlat. At yan po mga kaparmlat, shout out po sa taga Puerto Princesa City, El Nido, Palawan. Diyan po kay Ma'am Lia at saka po kay Sir Ong. Yan. Thank you po sa inyong pagtitiwala sa mga tumatawag po para po videohan yung kanilang property sa iba't ibang lugar mga kaparmlat. Magantay lamang kayo sa mga schedules po dahil dito sa Luzon po ay busy masyado. Marami tayong mga appointment dito pagdating po sa pagbablog ng mga property. Yan. At sa mga interesado naman po ay tumawag lamang dyan or magpa-schedule agad kayo ng appointment for tripping. At sa mga nag-inquire po na minsan po ay nanghihingi ng details mga kaparmlat, yan, panoorin lamang nyo yung video para po hindi na kayo mag-inquire ulit. Mas mahirap po na pumunta po sa mga lugar kaysa po manood lamang dyan sa inyong mga television set, sa inyong mga cellphone mga kaparmlat, sa inyong mga gadget. Okay? Safe, wala pong mga ahas, walang mga tinik, walang mga pangamba na madadaanan kayo mga kaparmlat or mararanasan pag kayo'y nasa inyong mga bahay lamang mga kaparmlat. Kaya po tiyagain lamang nyo na panoorin para po bago kayo pumunta mga kaparmlat ay nakita na po nyo for verification at saka po for final viewing na lang yung mga lugar na gusto nyo puntahan mga kaparmlat. Yan po yung niyog dito. May bukal. Yan, hinabaan po natin para po yan makita nyo dahil medyo malayo-layo ito mga kaparmlat. Nakalimutan ko pala sabihin yung ating location po ay nasa Real Quezon mga kaparmlat. Okay? Siguro po mula dito hanggang sa PAMI or Aimol PAMI ay makukuha ito ng 1 oras pag simentado na. Ganun po siya, kalapit lang. At malapit din po tayo sa port po ng Infanta, Quezon. Yan, mura po yung isda dyan sa Infanta, Quezon. Ganun po isa sa advantage nitong property. Nasa 120 lang per kilo. Kaya po pag kayo'y naririto mga kaparmlat, makakatipid kayo sa inyong cost of living. Yan po, from Real Quezon, ako muli ang inyong kaparmlat, Rosendo Semenyan. Kayo po ay nanonood sa inyong Real Estate Channel, Realty Philippines TV. Mabuhay tayong mga Pilipino.